Konbanwa, minasang. So, bali, biyernes nga dito sa Japan natin. At ito, tumambay nga muna kami dyan sa 7-Eleven. At kung bakit nga kami nakatambay dyan, mamaya ikukwento ko sa inyo. So, bago nga natin umpisahan to, ako nga pala si Joel, TITP dito sa Japan. So, bali, chill nga lang tayo ngayon guys kasi bukas wala tayong pasok dahil Sabado. Pero ang masakit lang yan, Linggo, meron po tayong pasok kasi hihiramin ulit tayo sa kabilang kumpanya. At dahil wala nang pasok bukas, maggagala tayo. Kaya bukas abangan nyo yung vlog natin. So guys, kumbawa, mag-ano kami ngayon, maggagala kami. Gabi kasama natin si Evan. At si Joshua. Joshua Sang! Ay, Hello ka muna sa vlog natin. nakalive ba tayo, guys? Mamaya pa. So, Hello, guys. Ititreat muna namin ang aming mga sarili. Mag-KFC tayo guys. Puro na lang trabaho, guys. Eh si Evan. Tamang walk trip kami ngayon. Hindi namin trip mag-bike ngayon. Ito yung ambience ngayon sa Japan. Paggabi. Wala pa kaming bag. So, dito muna ako magsasaga sa lunch box. Ay, lunch bag. So for today's video guys, food trip tayo. Samahan nyo kami. Tikman natin yung KFC. Yan nga. So guys, matapos ang ilang minuto lakaran, ito na. KFC na. Craving satisfied si Evan. Bali, pangalawang beses na namin kakain dito guys. Medyo maliit lang yung manok nila rito pero masarap din naman. So fast forward guys at pumasok na kami dito dahil gutom na rin kami at medyo late na kami nagpunta. 8 PM na lang to at kung makikita nyo nga doon sa may pintuan hanggang alas 9 lang po ito kaya bibilisan lang din namin kumain. At habang nag-order nga kami guys, tuturuan ko muna kayo ng mga ilang Nihongo. So paano nga ba sabihin sa Nihongo yung Lunes hanggang Linggo? So ganito nga yan guys, ang Lunes ay Getsuyobi, ang Martes ay Kayobi, Miyerkules Suyobi, Huwebes ay Mokoyobi, Kinyobi naman kapag Biyernes at kapag Sabado ay Doyobi, Nichoyobi naman tuwing Linggo. Kaya yan guys, sana may natutunan kayo kahit konti. So bali itong KFC nga dito sa Japan guys, wala naman talaga siyang pinagkaiba sa Pilipinas. Ang problema lang dito, parang McDo din siya, wala din pong kanin dito. Burger lang talaga, fries, chicken, at saka drinks. Although alam niya naman na talaga na mahal dito ang bigas sa Japan. Pero kahit walang kanin, palag-palag sa atin yan, Pinoy tayo eh. At saka gutom rin kasi tayo. Nakakalungkot lang dito based sa mga nakasama ko ng Hapon na nakapunta na rin ng Pilipinas. Sabi nga nila hindi daw masarap ang pagkain sa atin tulad ng Jollibee, McDo at ang KFC. Ewan ko lang kung totoo yun o baka hindi lang talaga nila trip yung panlasa natin. Ang pinagkaiba nga lang guys, wala silang Jollibee dito. Sa atin meron, di ba? Doon tayo lumamang ng konti. So mabalik nga tayo sa food trip natin guys. So umorder nga lang kami dyan ng isang bucket ng chicken. Naglalaman nga siya ng 8 boneless na chicken guys. Tapos tagi-isa kaming large na price. Tapos meron kami 2 salad. So gumastos nga kami dyan ng Rokseng N or 6,000 yen. Sa pera natin guys, nagkakahalaga lang siya ng 2,200 siguro. So para sa amin nga guys, tipid na yun kasi 3 naman kaming kumain at busog talaga kami. Sa totoo nga yan, di namin naubos yung manok. Nag-uwi pa kami 2 piraso. Tsaka yung salad, di ko na rin nakain. Sa labas ko na kinain kasi sobrang busog na at tsaka late na rin talaga sa oras. Nakakatawa nga lang, sakto paglabas namin ng pinto ng KFC saka sila nagpatay ng ilaw. Yun para bang hinihintay lang talaga kami lumabas para makapagsarado na sila. Kasi saktong na lumabas po kami dun. Alam mo yung nag-food trip kayo, tapos paglabas niya lakas ng ulan eh. Hindi makauwi yung mga bata. Bawal Take out pa ako salad hindi ko na nakain sa Kakain bigat lang. ng Busog ka? Oo, busog na busog. Gaban. Solid eh. Bawal ba tumakbo muna eh. Solid yung KFC, paglabas mo umuulan. At dahil umuulan nga guys, tumakbo muna kami sa katabing 7-Eleven at ito binidyohan muna natin yung mga food trip dito. Napakarami guys, kundi lang talaga tayo busog, sigurado makakabili na naman tayo rito ng pagkain natin. So bali ito nga ang kinaganda ng mga convenience store dito, kung tawagin ay Konbini. Ang dami talagang pagkain at ito yung pinagmamalaki nilang spaghetti na kasing lasa daw ng spaghetti dyan natin sa Jollibee.
Sa totoo lang, di pa talaga natin natikman yan, kaya minsan testing natin yan. Sa ngayon kasi busog tayo, kaya iranay na yan or di kailangan. So bali hanggang dito na nga lang din guys, at ito yung mga litrato na nakuha natin kanina sa magandang trip na to. At kung gusto nyo nga guys makarating dito sa Japan, mag-aaral na kayo ng Nihongo. Dahil sa mga hindi nakakaalam, sa 2027 maghihigpit na po sila at hindi na sila tatanggap ng TITP. So ito nga ang ating agency. Kung gusto nyo mag-aral guys, andito rin ang ating school. Andito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikai made sayonara, so shigo, arigatou gozaimashita.